Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming. Sa umaga pong ito, ang aming pong babagi sa inyo ay ang patungkol po sa aming alagang manok. Dahil po siya po ay nagpisa na ng kanyang itlog at lalabas na po ang mga sisiw. First time ko po itong magpapisa ng sisiw ng manok, kaya sobrang excited po ako na makita ang mga day-old chicks ng aming inahing manok. At meron pa kami isang naglilimlim din dito. Siguro mga after 2 weeks siya naman ang magpipisa. Meron siyang 10 itlog, sana mapisa niya lahat. Kasi yung naunang nagpisa na manok, 8 yung kanyang itlog, pero 7 lang po yung kanyang napisa. Yung isa po nabugok po. Susubukan po namin magparami ng mga native chicken. Dahil nagsimula kami sa 2 inahing manok. At ito nga po na nakapagpisa na. Sana po ay mabuhay lahat yung mga sisiw nila para po ay makapagparami po kami ng native chicken. Dahil ito pong pag-aalaga ng mga native chicken po ay hindi naman din po mahirap. Dahil po malakas din ang kanilang katawan kaysa po dun sa mga broiler chicken. Kahit po pakawalan mo lang po ito dyan sa iyong bakuran, mabubuhay naman po ito. Pero kung meron po kasing sisiw, depende po sa nanay ng inahing manok. Kasi meron pong magandang mag-alaga ng kanyang mga sisiw kahit na sa labas lang sila o nasa lupa sila, pag-alagala sila dyan. Hindi po nababawasan ng anak o ang sisiw niya kapag maganda po siyang mag-alaga sa anak niya. Pero po, meron din po kasing mga inahin na hindi po magandang mag-alaga sa anak. Kahit marami siyang napisaan, mga 10 piraso o 9 na piraso, nababawasan po yun pa araw-araw kapag masama ang panahon, hindi niya naalagaan yung anak niya. Mababawasan po yung 10 na yun, magiging 8, 7, 6, 5 hanggang maubos ito. Minsan ang natitira na lang is 2 or 3. Kaya po ang aking gagawin na style ng pag-aalaga is lalagay ko po sila sa kulungan habang maliliit pa po ang mga sisiw na ito, kasama po ng kanilang ina, ng inahing manok, para po hindi na po kami maglagay ng pailaw sa kulungan. At nakikita nyo po yung mga 45 days na to ay ang kukulit. Ang gusto lang po nila palagi ay kumain ng kumain. Akala nila lahat ng makita nila ay pagkain. At mayroon nga po nangyari dito, yung 7 naming sisiw nabawasan ng isa dahil yung barakong 45 days na chicken ay tinuka po niya yung isang sisiw dito sa loob ng kulungan at lumusot po dun sa ilalim ng kulungan na kawayan. Nabutas po yung tiyan, kaya nabawasan po agad ng isa yung aming sisiw. Sayang po. 7 po sana ito. At hindi pa rin po kami sigurado kung mabubuhay lahat ng mga sisiw na 6 na natira. Sana po ay mabuhay sila para makapagpadami po kami ng... Kaya nga po inalis ko dyan yung mga sisiw. Nilipat ko po dun sa kulungan ng patong pinag-alisan ko para po malayo na sila dun sa broiler chicken. Dahil po baka maubos ito ng kakatuka niya. Sayang naman po. Ito ang pag-uumpisa namin para dumami ang mga native chicken namin. Magandang mag-alaga din po itong native chicken dahil madali nga lang po silang maparami din kung meron kang lumalagang native chicken at isang tandang na manok. At saka hindi po sila mahirap alagaan din dahil kahit na nasa bakuran mo lang ay okay lang po. At mag-alaga lang sila dyan, maghanap sila ng pagkain nila pag tapos mo ng pakainin.
At hindi rin po sila ganun kaselan katulad ng 45 days. Pero pa may mga challenges din na nagkakaroon yan sila ng sakit ng sipon. Gagamutin na lang po natin. Kapag meron ka pong alagang ganito na native chicken, hindi ka na po mahirapan kung gusto mong mag-ulam nito dahil kukuha ka lang sa iyong bakuran, meron ka nang ihahatag sa iyong lamesa at makakain na ang iyong pamilya. At pwede ka rin pong magbenta nito kung gusto mo. Kung maraming na po kayong mga na-breed o naalagaan na native chicken, marami-rami na rin. Pwede pong pang-ulam yung itlog ng native chicken. Yung mga lumalaki naman po na manok nyo, pwede rin ipabenta sa mga kapitbahay pag merong gustong bumili. At kung may lalaki po, pagka napalaki mo yung mga lalaki, pwede rin po mabenta yun at mas mahal sila kasi pwede po silang gawing pangsabong. At kung nakaabot ka naman po sa bahaging ito, ako po hihiling sa iyo at sa ating mga viewers, kung nandito na po kayo sa parting ito, ako po humihiling na pa-subscribe po ng aming channel para po lumago pa po ito at makatulong din sa iba. Ito po yung napakalaking tulong sa amin. At pati na rin po ang like, comment, and share dahil po mahalaga sa amin ang iyong mga komento. Pero ako, ang pinaka gusto ko po talaga dyan sa native chicken na yan is yung pang-ulam po talaga. Dahil napakasarap po ng lasa ng native chicken natin pag ginawa nating tinola, adobo, yan po. At saka kung marami na tayong inahin na nangingitlog, hindi na rin tayo mahihirapan kumuha ng pang-ulam natin sa umaga, piniritong itlog, nilagang itlog, at pangsarsyado sa isda. Marami pong tulong sa atin itong mga alagang ito kung meron tayo sa ating paligid. Kaya kung meron po kayong bakuran na paglalagyan ng native chicken, pwede po kayong mag-alaga nito at napakadali lang naman. Hindi naman din po siya katulad na pakaselan ng katulad ng mga broiler chicken. Pero po nakita nyo, meron din po kaming broiler chicken dito. Kasi po yan pong broiler chicken na yan ay inalagaan namin noong pang nakaraan taon. Yan ang pinaka first batch ng broiler chicken namin. At nagtira kami dyan ng mga ilang piraso para i-breed nga po sila. At maasa kami na pagdating ng panahon ay may itlog din sila para meron kaming pang karning manok din na malalaki. Kung maging itlog sila, kasi hindi pa po sila nagme-mate hanggang ngayon. Sana ay payagan kami ng Diyos ni Lord na mag-breed ng alagang ito ng klase ng manok. Pero napakaselan po talaga. Buti nga po umabot yan ng 6 na piraso. Nung una is 12 piraso po yung tinira namin dyan. Pero ngayon po ay 6 na lang. Kalahati po yung namatay po. Kasi po napakaselan po talaga. Pero ito pong native chicken namin na to is napakatatag po nito. Nung 3 months pa lang po ay nandito na sa amin yan. At hanggang ngayon 7 months na sila or 8 months. At napakalakas po at hindi po nagkasakit. Kumpara po dun sa mga broiler chicken po na madali pong dapuan ng sakit kapag hindi mo po ginamot or inasikaso. At sana po talaga ang dalangin namin mabuhay lahat itong mga sisiw na ito at sa mga susunod pa. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood at happy farming po sa ating lahat.